handa ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan nating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Matuwid, tapat, at dakila sa lahat. Totoo kumagturan, wika niya ay walang hanggan. Tunay na makapangyarihan kung ito'y pag-aaralan lamang at isa sa buhay. Madaramang lubusan ng bawat anak niyang minamahal kung paano siya matuwid na magmahal kanino man. Tapat, hindi nagmamaliw. Kaya't halina mga mahal, tuwiran niyong namnamin kung sino siya sa inyong buhay upang lubos niyo siyang kilalanin, madama niyong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang maliw, walang katapusan ang pakikibaka sa buhay. Habang nabubuhay ang tao, may pinakikibakahan. Kaya't kailangan ng tao ang lakas at tibay, ang magbibigay unawa, ang magbubukas diwa, ang magbibigay kapakumbabaan at magpapadama ng tunay na pagmamahal. Sapagkat kung hindi nga sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, kung pagbibilang tao na lamang damdamin at pagkataong pananaigin tuwina, mahirap makibaka sa sinusuong na laban mo sa buhay. Mahirap makapagtagumpay kapag ang inisip mo'y sarili mo lang. Mahirap sundin at tuparin kapag ang naghari katauhan. Subalit kay daling tupdin, kay unawa mong tunay, maunawain kang isang nilalang kapag ang Ama ang naghari sa iyong ganap. Kaya't halina, halina mga mahal, wikangang maliwanag, pagpaumanhinan ang mahihina pa sa pagtitiwala at unawain ang mga walang pangunawa. Kay hirap tupdin ito, kay hirap gawin. Subalit, kung ito ay nadarama mo sa puso mo, magagawa mong di mahirap, matutupad mo, di ka na sa sakitan. Kaya nga't maliwanag na iba ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng tao kaysa laman at katawan na nauugnay sa sanlibutan lamang. Halikayo mga mahal ko, walang marunong, walang magaling na tao sa pagbigkas at pananalita at pangungusap ng kabanalan. Subalit kung magbabaybay kayo at magtutuon kayo ng pansin kay liwanag ng katotohanan, Ama ang marunong sa lahat. Bahagi ng buhay, tapat na hindi ka pababayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Dapat lang, kahit na may mga pinagdaraanan, kumisan bilang tao, kung ang sarili mo, ang pakikinggan mo, parang suko ka na, ayaw mo na, kapag ka
may pinagdaraanan ka. Lalo tigit, kung alam mo mismo sa sarili mo, wala kang alam na pagkakamali mo, kasalanan mo, at binibigyan kang kasalanan at pagkakamali ng kapwa mo, parang kung gayon na lamang ang pakikitungot, gayon na lamang ang pakikiharap mo sa kapwa mo, na kahit anong gawin mo, may masama pang masasabi sa'yo, parang ayaw mo na, susukuan mo na. Ngunit dahil sa Diyos mo, hindi ka susuko. Buhay bang Ama? Kaya napakahalaga nang may Diyos ka sa puso mo, nang aral niya'y nasa isip mo, na pagtitimpian mo ang para sa sarili mo, at napangingibabaw mo kung anong layunin ng Diyos sa'yo. At itong layunin ng Espiritu Santo, ang maghari ay siya sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinaba sa lupa para maabot ng lahat kung sino siya at ano siya bilang mula sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay nga ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nabasa nga sa simbahay, at tatakot ka ekang mamatay, nananabik ka ba namang magkaroon ng bagong buhay? Ng buhay na walang hanggan? Kung lahat po ng tayo matatakot sa kamatayan, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano po? Manapa, sabihin ninyo, ay ganito, Ama, batid mong hindi pa ako handa. Ako'y humihingi pa ng kaparaanan at pamamaraan kung loloobin mo. Yun, mas mainam na pagdalangin yun. Tama baga? At yan po ang dapat ninyong ginagawa upang sa gayon, hindi yung puro takot ang nagahari sa inyo, hindi puro takot ang nangunguna sa inyo, na nakapagpapahina ng loob nyo, na nakapagpapawala ng pag-asa, na nakapagpapagalit ng isip, na nakapagpaparamdam, nagbibigay damdamin na kaiba. Dahil iba nga ang may takot, natitigatig, nababahala, nalilighalig, nababalisa. Ngunit kapag ikaw ay payapa, panatag, kay saya, kay sigla ng iyong pakiramdam. Kaya kayong lahat na nagmimithing gumaling, huwag ang takot ang sa inyo'y manahan, huwag ang pag-aalinlangan, kundi ang pakikipagtotoo, pakikipagtapatan, at pagiging isang marapat sa pananaw ng Ama. Hindi nyo nga ganang maunawaan ang tinutukoy at tinuturang ito kung hindi pa ninyo nararamdaman kung papaano ang Ama'y buhay sa buhay nyo. Naniniwala man kayo, nagtitiwala man kayong may Panginoon kayo, may Diyos kayo, ngunit kung hindi pa buhay sa puso nyo, buhay sa damdamin nyo, ang pagiging isang hari niya sa buhay nyo, hindi pa ninyo lubos mapapaniwalaan ang kanyang mga pahayag na pawang katotohanan. Kaya't kailangan mabuksan ng diwa, mabuksan ang pandama, upang doon hindi kayo mahirapan, makaunawa sa kanyang layunin, sa kanyang panukala, patuloy kayong magtiwala. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Mahirap makipagsapalaran sa hindi mo alam kung saan dako ka tutungo. Ngunit, mas magandang makipagsapalaran sa natural na makapangyarihang Diyos kaysa makipagsapalaran ka sa alam mong hindi niya kayang bumuhay at wala siyang kakayahan bumuhay. Kaya't kung kayo makikipagsapalaran sa buhay nyo, ipagsapalaran nyo ng pananalig at pananampalataya nyo sa matibay niyong paniniwala at pagtitiwala sa Ama, maaring pagbigyan niya kayo sa inyong mga pagiging matapat na paniniwala sa magagawa niya. Makipagsapalaran kayo sa matuwid at totoong Ama, na kung paano siya'y makakabuhay, makakapatay, at kung paano siya'y makapagpapagaling, sapagkat siya ay Diyos ng katotohanan. Sa tao, ano man ang sambitin at ano man ang wikain, hindi pa rin ito magiging matuwid at makatotohanan. Ngunit sino kaya ang taong babaybayin sa iyo at
patitibayin ang loob mo para sabihin sa iyong, anak, manalig ka, magtiwala ka, maniwala ka. Walang taong nakakita sa Diyos na pinahahayag niya. Subalit ang Espiritu niya'y nadarama ng mga nag-uulat ng katotohanan sa mundong ito. Kaya't kung pagtitiwalaan lamang ng tao, ang mga nagsisikap at nagsusumakit makatalim at makasunod, di nga ba't sila rin kung anong naramdaman nila ay mararamdaman din nila? Kayong mga nananahan, nagnanasang maki-isa sa Kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Mula sa Genesis, nang kanyang makita yaong pahingahat ang lupain dooy tunay na mainam, tiniis na niyang makuba sa pasan, napaalipin na kahit mahirapan. Kay ganda, nang makita niyang yaong pahingahat ang lupain doon tunay na mainam, tiniis niyang makuba sa pasan, napaalipin na kahit mahirapan. Yaan ang mga nakakakita ng liwanag, ang nakakadama ng kanilang kaginhawahan ng loob at kaluluwa. Nang makita nila ang katotohanan, maramdaman nilang mangmahal ang kahiwagaan ng Ama, di bali na silang nahihirapan sa pinapasan nila, masumpungan lang nilang lubos kung sinong nasumpungan nila. Yaon na nga ang matwid at totoong katotohanan na ang mga humahanap na nakasumpong sa Ama, matwid nilang tinutupad, sinusunod, kahit mahirap para sa kanila ang dinadala nila. Sapagkat nasumpungan na nilang magbibigay kaginhawahan, nasumpungan na nila ang magbibigay matwid, nasumpungan nilang magbibigay liwanag, nasumpungan nilang magbibigay lakas. Kaya't sa kanilang mga pinaghihirap, alam nila pagkatapos ng lahat, ginhawang ganap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Si Dan ay magiging isang pangunahin katulad ng ibang puno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan, na handang tuklawin kabayong daratal upang maihulog yaong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, maghihintay, haharangin ni God ng mga sigad ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan ang bukid ni Aser ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neptali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balitay maganda. Si Jose ay asno ang nakakaparis, mailap na asno sa tabi ng batis. Kabayong mailap sa may bundok libis, mga pangangaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit wasak ang kanilang busog, matipunong bisig ay nanghinang lubos. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay siyang sasaklolo, ang dakilang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na mabusog, pati bahay batay, pagpapalait di kanyang basbasan. Darami ang ani, bulaklak, gayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain. Pati mga burol magkakamit aliw, pagpapalang ito, nawa ay makamit ni Huseng nawalay sa mga kapatid. Yaon nga ang basbas nitong si Jacob sa kanyang mga anak na matwid namang nakita ang katotohanan ng pagtupad. Sapagkat patotoo lamang ang pangungusap nitong si Jacob na binasbasan din at pinagharian ng Espiritu ng Ama
ay matwid at totoo na hindi sa kanya naglalabas at nagluluwal para ibuka ang bibig niya, kundi yaong Espiritong gumamit sa kanya, kaya napapatotohanan ang Espiritu noon, ngayon at kailanman ay buhay, sa pamamagitan ng mga salitang katuparan at nagaganap sa sanlibutan, sa mga nakikipagtotoo at matwid na tumatanggap sa hindi nila nakikita, tao lamang ang nagturan, naniwala silang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kung papaano tinuran ng ama na nang tawagin siyang Jacob, Jacob. Tandaan mo anak, babalik ka sa Ehipto at doon ka mamamatay. Kaya't maliwanag ang tinuran. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose? At gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya. Nagpasubo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago mamatay ang ating ama, pinagbili niya sa nasabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon, naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, na panatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ng kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Market, na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Ingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing pinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap ng Diyos at inalis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto sa lupaing yaon. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya'y inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. Noong paman pala'y uso na ang embalsamo na ngayon ay ginagawa ng mga tao. Ngunit ang nakakalumbay lamang, mga minamahal ko, hindi lang sa patay ginagamit ang embalsamo. Maging sa kinakain ninyo, nagagamit na rin ito. At yan ay maluwat nang ginagawa sa mundong ito. Kaya nga, kataka-taka ba kung magkamisan bakit tumitigas ang inyong tiyan sa mga kinakain ninyo? O tao, anuman ang hindi nararapat, nakakapinsala rin sa katawan ng tao. Kaya't maging kasalanan, kapinsalaan din ang dulot. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Nililisya ng ama ang mga anak niya sa hindi marapat at di dapat, ngunit at pasubali ang mga anak niya ang gumugusto dahil sa pagsunod, sa pagtalima nila sa kanilang loob, sa kanilang kagustuhang sarili. Kaya't mapapalad kayong hindi sarili nyo ang ginugusto lamang,
Hindi damdamin nyo ang inyong sinusunod, kundi matwid nyong tinatanggap, sinusunod yaong Ama, na kung pamamasdan niya ang mga tuntunin niya, tunay na kay bubuti, kaysa saya ng tatalima. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, namatay si Jose na natupad ang habili ng Ama na hindi man hinabilin sa takot ng mga kapatid, sa pag-aalinlangan nilang sila'y hindi patatawarin. Natutulad sa kanila ng pag-uugali ang kanilang kapatid na si Jose, kahit na magsinungaling ginawa nila. Ngunit, yaon nga ang damdaming binuhay ng Ama kay Jose, mapagpakumbaba, mapagmahal, mapangunawa, mapagpatawad, nagparaya, at tunay na matwid na ginawa niya ang lahat ng iyon na nagawa niyang tanggapin dahil maliwanag niyang nakilalang Ama, napatotohanan, siya lamang ay ginawang daan para ang gutom ay hindi kasapitin ng mga kapatid niyang sa kanya'y nagtapon. Kung magkamisan, kung sino pa ginagawan mo ng masama, kung sino pa yung sinisiraan, yun palang tugon sa iyong kailangan. Yun palang tugon sa iyong buhay. Kaya't huwag kayong humamak kaninuman sapagkat di nyo batid ang sa inyo'y kaganapan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? May mga taong lulunukin nila ang kanilang pride, ang kanilang kataasan, ang kanilang kinahihiya sa tao. Makamtan lamang ang buhay, mapagaling lamang ang kanilang karamdaman. Subalit may tao naman, di bali nang mamatay eka, hindi sadya ako lalapit hanggang kamatayan. Kaya nga, dito sa lupa, dalawang uri ng tao, isang nagmatigas na mali ang katwiran, at isang nagpakababa, pinakita niya lamang wala siyang kataasan, basta ang mahalaga, buhay niya ang makamtan. Ganyan ang buhay mula sa simula. Ito na ang ugali ng tao, yan na ang pag-ugali ng tao. Kaya naman ang mga nakakaunawa at nakilalang Ama, nawala na, namatay na sa kanila ang ugaling pang kanilang katauhan, ang nabuhay pang espiritong kaugalian. Ugaling mula sa Ama, baybay at taglay nila mula sa espiritong banal. Mapapalad kayo, kayong mga nagtataglay nito, na sa mabuti nyo nakamtan at mabuti ang nag-alay at naging mabuti naman sa inyo, yamang mabuti ang tinanggap nyo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Kumusta ka na, Chestnut? Ano ba? Tama ba yon? Chestin. Kumusta, anak? Laban. No? Ang mga nagmamahal sa pasyente, higit ang Ama, gustong-gusto nilang kapag isa ka manggagamot na ginagamit ka, kahit ano pa, galing sa espiritu o sa karunungan mo, pag may pag-ibig ka sa kapwa mo, gustong-gusto mong makita yung kapwa mo, lumalaban. Gustong-gusto mong makita yung kapwa mo, tumatapang, nagiging matapang, na labanan ang kanyang karamdaman. Dahil ganun mo kamithiing siya'y gumaling. Kaya lamang, kung magkamisan, gaano man ang pagmimithi mong mapagaling gumaling,
ang pinagmimitian mo, siya naman ayaw lumaban. Tama ba? Kaya, kung nais niyong magsigaling sa karamdaman ninyo, kalimutan ninyong may sakit kayo. Alisin niyo sa isip niyong may sakit kayo. Ang isipin ninyo may magpapagaling sa inyo upang maramdaman ninyo ang galak sa puso niyo. Huwag ang takot, huwag ang pag-alala, kundi ang galak, ang sigla. At sa puso ninyo, mabuhay ang ligaya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't kapag may nagpapahayag sa gitnang ito, sa harapang ito, katulad ng huling nagpahayag, na mula raw nang siya ay natungo o sumunod sa Divine Mercy, sa kapatirang Divine Mercy, talagang nagbago siya. Naramdaman niya na marunong na siyang maghintay ngayon. Di na nagmamadali. Alam niyo po, napakahalaga ng marunong kang maghintay. Kapag marunong ka maghintay, hindi ka nagdudumali, hindi ka nagmamadali, kalmante ka lang, patag ka lang, sapagkat alam mo, yung hinihintay mo, kakamtin mo, mahahawakan mo, at makukuha mo. Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, mayroon kang hinihintay na bahagi na po ito. Sinabi ng anak mo, bibigyan kita ng pera. Naku, hindi pa man ay bibigay. Pinangako mo na sa mga pinagkautangan mo. Nang hindi naibigay sa petsa, nagngingit-ngit ka sa anak mo. Galit na galit ka sa anak mo. Hindi mo naman naalala kung ano dahilan niya. Hindi mo man lang naisip kung ano ang bakit. Nang sabihin niyang bibigyan ka, naku, tuwan-tuwa ka nang nagbahagi sa, huy, babayaran na kita, magbabayad na ako sa'yo. Eh, yun namang pinagkakautangan mo, nagmamadali rin tulad mo. Nang hindi mo maibigay, galit na sa'yo. Kala niya sinungaling ka. Dahil nagsabi ka na. Kaya kung magkamisa, napakahirap ang mangangako. Napakahirap mangako. Kung minsan naman nangangako ka, dahil din sa sinasabi rin sa'yo. Eh katulad nung halimbawa nga hindi natupad, lumabas ka rin sinungaling. Sana, hinintay mo muna ang pagdating. Nagalit na rin lang siya sa'yo, hindi na doble galit niya dahil nangako ka. Ngayon, ganyan ang pangyayari. Kung minsan may taong ayaw magsinungaling, nakakapagsinungaling dahil din sa pangako sa sinasabi. At kung malinaw at maliwanag ang pag-isip mo, may pangunawa ka, at naabot mo ang katotohanan ng Ama, naunawaan mo yung mga kapwa mong gayon. Alam mo na hindi sila nagsisinungaling, hindi sila sinungaling. Ngunit may mga tao na kung magsalita sa kapwa nila, ang sakit, napakasakit. Kaya naman, ang sakit na yon, para na nilang pinapatay ang kapwa nila. Ngunit hindi nila nararamdaman yon. Kaya nga, sa buhay ng tao, marami ang kaganapang hindi kayang unawain itong mundo, ngunit ang Ama, unawang-unawa niya ito. Kaya kung lahat ay may gustong magkaunawa, hanapin niyo ang Ama at makakaunawa kayo. Mararamdaman niyo kung sino siya at ano siya, upang sa gayon, ang pakikipagrelasyon yung tapat at totoo sa kapwa nyo ay magawa rin ninyo dahil tapat kayo totoo sa Espiritu niya. Ang pakikipagtotohanan ay isang bahagi ng katapatan na ginagawad mo ito sa Ama, alang-alang sa Kanya, pinagahari mo siya. Kaya naman, kayong nagkakaisa at magkakaisa sa Espiritu niya, nagkakaunawaan pawa kayo at nagkakamahalan, nagmamahalan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Halimbawa, mayroon kang pinagawa. Ang sabi sa'yo ng manggagawa, matatapos ko ito sa loob ng 5 araw. Ngayon, naku, inasahan mo na yon. Ang sabi mo, tamang-tama, maabutan ng bisita ko, 5 araw May bisita ako sa ika-5 araw
aabutan niya na yon. Tuwan-tuwa ang puso mo. Galak na galak ka. Dahil darating ang bisita mo, maayos ang iyong gustong makita niya. Nabigo ka. Magagalit ka ba? Kung magkamisan, sa bagay lang kapag nabigo ang tao, sa inaasam-asam, naroon na ang puot, naroon ang galit, kasabay pa ang bibig. Ang wika nga, kung nagkasala ang isip mo, binigkas pa ng bibig mo, naragdagan kasalanan mo. Mga minamahal, ilan lamang sa halimbawa na binibigyang matwid para kayo'y maulatan ng tama't tumpak, magliwanag at makaunawang ganap. Sino si Kunching para magmagaling sa inyo? Sino si Kunching para karunungay inyong tanggapin? Sino si Kunching para magbahagi sa inyo ng ganito? Ngunit sino nga si Kunching? Wala siyang alam, wala siyang batid sa bawat dinaratal, binabahaging tuwiran. Talinghaga, binabaybay. Katotohanan, tinuturan. Isang halimbawa, ilang halimbawa, sa inyo'y binabahagi pawa. Ngunit, kung ang may pandinig, siya lamang makaririnig, wala ngang matwid na maunawaan ang mga bingi sa katotohanan. Kaya, pagsikapan ninyo ng inyong katotohanan ay kamtin sa diwa ninyo upang mabuksan at maramdaman nyo katapatan ng Ama sa buhay nyo. Sa gayon, ang bawat araw, mimitiin ninyo ang para sa Kanya ay para sa inyo at kung ano siya, makilalang lubos nyo. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakahiwaga ng buhay, napakahirap unawain, ngunit kay sarap namnamin ang pag-ibig ng Amang mahal. Damhin nyo yun at kayo'y makakaunawa man din. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Marami ang paghihintay na nakakainis, nakakabagot sa tao. Ngunit at pasubali, kung wala na ang pag-iinit ng ulo mo, marunong ka nang magtimpi, lahat ng hinihintay mo, mababata mo. Hanggang sa hindi mo namamalayan. Ang hinihintay mo palang kay luwat-luwat, kay gaan lang palang gagawin ng Ama para makita mo na kung paano siya kumilos sa buhay mo. Kaya upang hindi kayo nababagot, nayayamot, naiinis, maghintay kayo ng may galak sa puso nyo. Pagpalain kayo, hinihintay nyo ba'y kagalingan? Damhin nyo Ama sa puso nyo. Manilalig kayo, magtiwala kayo, hindi nyo namamalayan, nakakamit nyo ito. Habang may buhay. Tandaan ninyo, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, lagi niyong tandaan, tinig ng Ama, ulinigin ninyo sa maliit na isipan na inyong miting. Ito'y kamtan, mangungusap siyang lubos, mararamdamang ganap. Lagi niyong tandaan, hindi naman nagsasabi ang Ama na, anak, halika dito, halika dito, masdan mo ito, tingnan mo ito, kung hindi mo siya kilala pa. Kaya't kanino siya nangungusap at paano siya makapangungusap? Sa mga anak niyang siya'y hinahanap upang masumpong ang ganap. Kaya't matwid niyang mababaybay, matuturan ng spirito niyang banal, nawiwikaing, anak, huwag kang manimdim sa dinaranas mo sa buhay. Sadyang ganyan ang iyong mga kapwa nilalang. Ikaw na aking binuksan, ikaw na aking binigyan ng unawa. Patuloy mong alalahanin ang aking sa iyo'y habilin. Mayroong kapwa mo na kahit anong sabihin mo, palagay niya sa iyo'y sinungaling kang tao. May kapwa mo naman di ka pa nagsasalita dahil pagharap niya, nadama ka na. Tango lamang siya ng tango. Narong iiyak pa dahil hindi niya maipaliwanag bakit anong naramdaman niya pagharap ka na.
at may kapwa ka naman, ulit-ulit mo na lamang binibigkas sa kanya ang magtiwala, maniwala ka, ngunit bingi pa rin sila. Gayon nga anak, ang aking habilin, kaya't ang pangunawa ang siyang iyong gawin. Bubuhayin ko man din sa iyong kalooban ang matibay kong pagmamahal. Sa gayon ang bawat araw mong pagsisikap na ako'y tupdin, bawat alaala ko na alaala mo rin, iisa tayo at magkaisa tayo sa pamamagitan ng aking espiritu, magkalayon tayo at magkapagnasa tayo, kaya't isang gagawin, yamang ako sa iyo. Yan na nga ang pawang katotohanan, mga minamahal kong tuwiran. Sa bawat araw, mga ginagamit, nakahandang maglaan ng sarili, ng oras para sa inyo. Gayon din naman ang amang sa kanila'y nag-atas. Subalit, kailan nyo mararamdaman ang paglalaan nilang oras, ang paglalaan nila ng kasarilinan para sa inyo, para sa kanila, na kung ano ang marapat din ay gagawin. Kaya nga't araw at gabi nabibigo ang ama sa mga hindi tapat na anak niya. Ngunit at pasubali, patuloy pa rin ang layo niya, patuloy pa rin ang gawa niya, patuloy pa rin ang paghusad ng araw at gabing siya'y naglilingkod sa lahat, sapagkat sa mga anak niyang nagiging matapat, nagsisikap, nagsusumakit tumupad, siya'y lugod na lugod, silang masdan, silang bahaginan ng marapat nilang gawin. Halina kayo, mga iniibig ko, magmithing kalugdan kayo, yamang anak din kayo. Magmithing malugod, yaw nga mang di nyo nakikita, ngunit sa puso nyo'y mabubuhay siya. Mararamdaman nyo kung paano gumalaw, makikita ninyo kung paano gawa niya. Di man ninyo makitang lubos sa mga mata ang pagkilos paggalaw, ngunit ang hiwaga at mabubuting gawa niya, mapagtatanto ninyong kapiling kasama siya. Hali kayo, mga inibig kong matapat at totoo. Masdan ninyo ang araw at buwan kung paano sumilay sa kalangitan. Masdan ninyo ang mga tala kung paano ito'y magluwal, nang ningning at maningning at kung magkami sa'y wala riyan. Sapagkat yaw na nga ang ama, kung mababaybay nyo ang tatlong bahagi na ito, na sa langit ay pinasisilay niya upang matwid niyong makita siyang liwanag, hindi dilim. Siyang pagdiningning, siya hindi magbibigay kadiliman. Bagamat may gabi pa rin tinatawag, subalit may liwanag pa rin siyang napapasilay. Kaya't sa dilim na yaan alalahanin tuwiran, siyang liwanag ng buhay upang ito'y kamtan. Sa gayon magmimiti kayo at magnanasa man din, araw at gabi, tanglawan kayo, magliwanag kayo, mapuspos kayo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Oh, sige nga, kung marunong na po kayong magsuri, kung ang dating gawa ninyo, araw-araw, ilang beses kayong lumagok ng gamot, nang nagtiwala kayo at nagbigay ng pananalig sa Ama, nang matwid ninyong tinanggap siya, nasubukan ninyo na less kayo ng gamot, ngunit parehas lamang ang nararamdaman nyo. Ano ang naidulot ng maraming gamot? Hanggang sa magnilay muli kayo at sabihin nyo sa inyong manggagamot, baka naman po maaaring bawas-bawasan namin ito. Bawas-bawasan naman natin ito. Para saan ba ito, Eka? Para saan ba yan? Halimbawa, ang sakit mo'y 4, ang nilalagok mong gamot ay 5. Para saan po yung isa? Pag sinabi sa'yo, vitamins yung isa. Opo. Tatanungin mo, saan po ba yan vitamins? Sa ganun po. At kung nagiging mabisa sa'yo,
Salamat po. Subalit kung walang nababago, nanlalambot ka pa rin, bakit po yata hindi tumatalab sa akin? Matwid niyong kayang sabihin niyan, dapat niyong paliwanag. Nang sa gayon, nagkakaunawan kayo ng manggagamot niyo. Pagkatapos sinisisi ninyo ang mga nanggagamot sa inyo, kayo naman ay sunod lang naman sunod sa kanila. Kaya't ang wika ay maliwanag. Unang sundin niyo'y Ama. Unang tanggapin niyo'y Siya. Unang kilalanin niyo Siya. Matwid na tuturuan ang manggagamot niyo para sa kagagaling niyo nang maramdaman niyo ang kagalingang mula sa Kanya. Sa kataas-taasang di niyo nakikita, ngunit may nagagawa sa buhay niyo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Ilang pagunit at paalala lamang. Huwag niyong gawing masama. Pagkatapos magkukwento kayo, si Apong Kutsing naninira. Paano kung magtutura ng tama't tumpak kung gagawin yung kasamaan? O tao, ang matwid kong binaybay kahit saan dadaharati ko. Anong ibig kong sabihin? Haharapin ko bilang espiritu. Subalit si Constancia, anong malay nito? Ngunit at pasubali kung kinakailangan siya itulungan ko, ipapaliwanag ko pa rin kung kailangan ninyo. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Hanggang sa pananalig nyo, sa pagtitiwala nyo, sa matapat nyong pagtanggap, nakalalaya kayo. Inaalis na sa inyo ang mga gamot nyo. Palatandaan na gumagaling kayo. Subalit kung taon na ang binilang, walang nababago at walang naiba, magnilay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Yaon lamang ang itinuturo ko. Yaon lamang ang sinambit ko. Yaon lamang ang matwid kong binaybay sa inyo, sapagkat kung kikilala kayo sa Ama, walang mahabang panahon, lagok kayo ng lagok ng gamot. Kung 10 taon kayong bubuhayin sa sakit nyo, 10 taon, wala nang katapusan. Dapat, yung 1 taon, kung gumagaling kayo, nakaramdam kayo ng pagbabago. At nang gumaling kayo at nagkasakit muli kayo, uminom muli kayo. Paano nyong napapatutaong gumagaling kayo? Kung walang naiiba. Sa tuwing check-upin kayo, susurin kayo, iyon at iyon din. Tao, sentido komon gamitin. Pagharian kayo, walang masama sa tinuran ko, walang masama sa tinuturan ko, walang kaalaman si Constancia sa inyo. Ngunit itong matwid na binabaybay ko, kaya sinisisi nyo kang magkamisa ng manggagamot nyo. Sa kakainom ko yata ng gamot, nabingi na ako, kasalanan ba nila? Sa kakainom ko yata ng gamot, ba't yung atay ko yata na perhisyo, kasalanan ba nila? May kasalanan ba sila? Aaminin ba sa inyo? Ngunit sa dakong ito, ba't minamasama nyo? Bakit kapag may pinalagok sa inyo, ang wika nyo, baka malason kayo? Baka mabulag kayo? Ba't nagpapagamot pa kayo? Gayon pala ang pag-aalinlangan nyo. Dapat hindi na. Kaya't kung saan kayo nagtitiwala at naniniwala, ang mahalaga, sapat nang mabuksan kayo, mga anak ko, at nakakilala kayo ng matwid at totoo, baybayin na ninyo kung saan nyo dako. Nasa ang katawan nyo'y hihanap ng kagalingan. At kung kayo pagagalingin pa, makakamtan nyo. Kung hindi na'y kahit saan, wala na. Ikagagaling. Yaon ang patutuo ko at katotohanan. Kaya't maraming dako, maraming gagamitin, maraming nagpagamit, ngunit hindi lahat matuwid at matapat. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang sinambit?
talaga pong ang paggagamot dito at gamutan dito ay talagang kung hindi po buhay ang pananalig nyo at paniniwala nyo talagang hindi nyo po maiinom yung mga hinahatol dahil mag-aalinlangan po kayo dahil hindi naman nag-aral si Apo Kunching at paano naman yun, gaano naman kasiguradong makakagaling yung gamot na yun baka mamay makapinsala pa. Diyos ko at Ama ko, kumuha kayo ng mga siinom at nang magpa-check up kung ano ang nangyari. Ngayon, kung wala pang buhay na patuto, sarado na dambanang ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung papatay ka na lamang, ba't maglilingkod ka pa? Magpayaman ka na lang sa buhay mo. Mamatay ka man, yumaman ka. Buhay ba ang Ama? Kaya kung mamiminsala ka lang, di ka ba natatakot sa buhay mo? Lahat ng pinisala mo, gaganti sa'yo ng Ama mo, kaparusahan sa buhay mo. Nakakatakot siyaan. Kaya't masarap ang di ka pumipinsala at namiminsala, bayaan mo sa isip nila, napipinsala sila. Ngunit ikaw, kung hindi ka naminsala, bayaan mo Ama ang humatol. Kanino man. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O ikaw, tumindig ka. Sa ininom mo ba napinsala ang abdo mo o nawala ang bato? Nag-clear po lahat. Nabalutan po ng taba yung atay ko. Yung bato ko po, nagkaroon po ng bato. Yung abdo ko po, nagkaroon din po ng bato. Sa pananalig po, pananampalataya na sinabi niyo po sa akin, sasama po lahat sa ihi ko yun. Nag-clear po lahat. Tumama po sa ihi ko yung mga bato. Sinong nagturan? Kaya tumitibay ang isang Apo Kunching at mga alagad. Dahil sa kaganapang pagbabago ng mga tapat na nagtitiwala. Kung lingkod ka man, hindi ka naniniwala, paano mo kinilala ang Diyos mo? Kung tagasunod ka at di ka nagtitiwala, paano mo kinikilala tinatawagan mo? Kaya kumilala ka muna nang makasunod ka sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya mga mahal, anong maliwanag namang bilin? Tandaan ninyo, itong tuturan ko, kung ilan pong libo na ang gumaling sa dakong ito. Sa oras at takdang sila'y mamamatay, hahanap pa rin ang paraan, ngunit di na mapapagaling dito, kaya ang iba'y mamamatay pa rin sa kung daang libong gagamitin. Itaga nyo sa bato, dahil yan ang totoo. Sapagkat kung hindi na dito nakatakda't nakaakda, hahanapin mo na nga't wala na sa isip mo ang diwa na pananampalataya at tapat na pagtitiwala, sadyang lulustay ka na't gagawa ng paraan. Ngunit, si Apo Kunching walang alam. Ba't kasama siya pag may namamatay? Napagaling kahit nagkasakit uli. Buhay pa ba ang mga pinagaling ng Kristo? Buhay pa ba ang mga pinagaling ng mga apostol? Patay na silang lahat. Anong katakataka ngayon? Ang may pandinig ay nakarinig. Maupo ka na, mahal ko. Sumain nyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao na aking minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Alam niyo po, napakahirap magkwento at magbahagi ng totoong nangyayari sa buhay naming mga nakikipagtotoo. Dahil sadya pong sasabihin kaming mayabang, sinungaling, at sadya rin sasabihin, bakit? Tulad ng Kristo, sinabi niya po bago nangyari yon, tandaan ninyo, sasabihin nyo,
Kung anak ka ng Diyos, ba't di ka bumaba dyan para iligtas mo sarili mo? Ba't di mo gamutin? Oh, ginamot niya ba ang mga sugat niya? Sino nang gamot? Sino gumamot? Wala. Namatay na may sugat. Ngunit, hindi galit at puot ang taglay. Yaon ang patuto, pisikal na katawan. Katawan, hindi alabok ang nasaktan na nagkatawang tao. Ngunit ang espiritu'y di nasaktan, subalit ang espiritu'y di nasaktan, at kaya masaya lumisan. Yun ang palatandaan, patotoo. Ang mga pumapanaw na mga hinirang na nagpakatutot, nagpakatapat. Physical man na mayroon silang naging karamdaman, naging daan ng kanilang kamatayan, ngunit taglay nila ang pangako ng Ama. Kaya, yaon ang hinawa ninyo upang mapatotohanan nyo, hindi sinungaling ang Diyos. Huwag ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, para sumigla kayo, lumakas ang katawan nyo, huwag yung makaupo nga, kasarap ng hangin eh. Sabi, sabi ng nanggulat, bakit mo naman ako ginugulat? Kalalim naman ang iniisip mo eh. Kasi iniisip ko sakit ko, baka mamatay na ako. Ay, Diyos ka, hindi ka mamamatay sa sakit mo, mamamatay ka sa kakaisip mo. Buhay ba ang Diyos? Dumating na naman sa likod naman ng gulat. Hoy, Eka! Hey! Diyos ko naman, Eka, ba't ginugulat mo ako? Kasi Eka, napakalayo ng tingin mo. Nisip ko, Eka, problema ko eh. Baka yung problema mo hindi natapos, ikaw matapos. Bakit Eka? Kakaisip mo, baka mahipang ka ng hangin, bumulagta ka na lang, patay. Masamang hangin. Ayun. Kilalanin mo nagbibigay kulog. Kilalanin mo nagbibigay kidlat. Nang huwag kang mabahala, ikay laging magtiwala. Buhay ba ang Ama? Nasaan ang pananalig mo? Kapag ang isip mo'y litong-lito, gulong-gulo. Nasaan ang pananampalataya mo? Kapag ang puso mo'y galit na galit at may takot. Wala. Huwad ang pananalig mo. Patay ang pananampalataya mo. Sapagkat kung totoo, dapat lagi kang nakatawa. Kahit walang nakakatawa. Luka-luka ba ako, Eka? Ba't Eka ako tatawa? Ba't di ka nga matatawa? Ang naisip mo, ang Diyos mo, sabi mo, may nagpicture sa'yo. Ikaw, Eka, luka-luka ka na. Nag-iisa ka, Eka, tumatawa ka. Ba't mo naman, Eka, na lamang luka-luka ako? Teka, Eka, eto picture mo, nakapikit ka, Eka, nakatawa. Ikaw pala luko-luko eh. Kinakausap ko sa isip ko ang Ama, nakakatawa ako sa sinasabi niya, ba't hindi nga ako matatawang mag-isa? Yan ang espiritu. Espiritong nagpapasaya. Espiritu ng ligaya. Espiritong tapat. Espiritong mahiwaga. Kahit wala siya sa harap mo, natatawa ka at napapatawa ka niya dahil hindi ka masama isip. Hindi ka bulok ang isip. Hindi ka marumi isip. Kaya kahit ikaw mag-isa, gumagalaw pa ang balikat mo. Talaga, Eka, luka-luka na, Eka. Ayan, pinicturan ka na naman. May kasamang video. Luka-luka ka, Eka, talaga. Nag-iisa kay tawa ka ng tawa. Ba't mo, Eka, nasabi yan? Tingnan mo, Eka, binidyo pa kita. Ba't, Eka, hindi ako hahagik-gik sa tuwa? Inaaliw ako ng Diyos ko na hindi ko nakikita. Palibasa, demonyo ka. Tukso ka ng tukso sa akin. Nagalit. Ba't mo, Eka, sinabing demonyo ko? Hindi ka ba demonyo? Mapanghusga, mapanghatol sa kapwa-tao. Di naman matanggap ito. Ganyan ang mundo. Ganyan ang tao. Humahatol sa hindi nila alam.
Hindi naman nila nasusuri, iniisip ng kapwa nila. Hindi naman nila alam ang nararamdaman ng kapwa nila. Pinangungunahan sila. Ngunit ang Ama na nakakakilala sa kanila, wala silang ginagawa na masama, alam niya. Wala silang iniisip na masama sa kapwa, alam niya. Ngunit kahit na ba, napakabuti na sinasabi mo at napakaganda ng ginagawa mo, alam ng Ama kung mapagkunwari ka sa kapwa mo pagka hindi niya naririnig kung ano-ano sinasabi mo. At yan ang patotoo. Kaya kahit na nakatahimik ka, may kausap ka, lumilipad isip mo, di mo maintindihan dahil iba laman ang isip mo. Ganon kung minsan at madalas mangyari ito sa buhay ng tao. Kaya nga, kung kikilala kayo sa Ama at mararamdaman niyo siya, tandaan ninyo tao, liwanag ng isip nyo'y daratal, unawa sa inyo'y mangyayari, dahil mabubuksan kayo, wika nga, Ephata, mabuksan kayo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nanahimik na naman ng dinadaluy at nagpapalipin sa banal. Sabi naman ay ganito, dumating na naman ang udyo na mapanukso. Tingnan ko nga eka kung di siya magitla sa gagawin kong ito. Nagpaputok ng kwitis sa harap niya. Di pa rin natinag. Nagpabagsak ng planggana, di natinag. Nagpabagsak ng pinggan, nabasag, di natinag. Abay ka, ano ba ang tao, iripatay na yata at di gumagalaw. Hoy! Hindi pa ba tapos ang panunokso mo sa akin? Ikaw ang patay! Wala kang pandama, wala kang naisip kundi ang gawa mong mali sa mundong ito. Sabi na naman ng matwid na nakikipaglig sa Diyos niya, bakit ako matitinag? Hindi naman ang Diyos ko ang nagbibigay sa akin ng pagbagsak. Bakit ako matitinag? Tao lang naman sa akin naninindak. May Diyos ako ng liwanag. Yan ang mga anak ng Ama. Sapagkat matibay nilang pinagtitiwalaan, makipot manadaan, itatawid sila. Tao, magbulay sa tinuran, magnilay sa binigkas, matwid kayong tumanggap, makakaunawa kayo sa lahat. Sapagkat, wika ng Ama, magmukmuk ka ba anak, kung ikay may sakit, gagaling ka ba? Mag-isip ka ba anak, maghapot magdamag, kung mayroong kang mga problema, matatapos na. Ikaw ba anak, ay magsabi-sabi, kahit kanino'y kwento ng matatapos ba ang lahat ng dinadala mo ay gumaan na? Tandaan ninyo, subalit kung idadaan nyo sa pananahimik at sa Ama kayo, lalapit at danog, lahat ng di nyo kaya, kaya niya lahat ito. Lahat ng wala sa inyo, mayroon siya. Maliban ang kasalanan, huwag mong hingin yan at huwag mong gawin dahil hindi siyang pinagmumulan. Kaya ang mga matwid na nangungusap, pasigaw-sigaw pa, ngunit wika, galit eka iyan. Nagagalit eka. Kaya't anong tinuran ng mga Pariseo, Eskriba at Hentil sa panahon ng Kristo? Inaalipin ng demonyo. Sapagkat wika sa'y naalipinin ng demonyo, tumindig ka ng isay. Pagkatapos ay tumayo. Tao, kung kinakailangang ibagsak ka muna at mangisay ang pagkatao mo para tumindig ka sa katotohanan, gagawin ng Ama ito para makilala at kilalanin mo siya.
At kapag nakilala mo siya at nanindigan ka sa aral niya, gagawin kanyang sandigan ng kapwa mo. Sapagkat mapapagkuhanan ka ng matwid at liwanag na pangunawa, ngunit hindi ka mag-aakay sa dilim at hindi ka magbabagsak ni numan. At yan ang palatandaan na banal na espiritu ang sumasa tao, pagkatapos wiwikain ng iba, banal ang tutunguhat ko't tinutunguhan ko't inaaral ko. Nasaan ang katotohanan? Ba't di namamalayan ang matwid at totoo at gawang mabuti na gawa ng mundo? Ang sinisilayan at di na espiritu ko. Mahal na mahal ko kayo. Ilang buwan na lamang, daratal na naman, yaong karagdagang bilang ng aking tinindig sa tao'y binigay, ngunit laksang bilang man di maabot yaan. Patotoo lamang na salang-salat pinipilit na sasala upang ligligin at bistayin, matimyas ay ipinpin. Katotohanan ang tinuturan ko, taong aking mga minamahal sa mundo, kaya't ang may pandinig sa inyo'y makarinig, ang may pandamay makadamang totoo. Magmahal kayo't mamahalin kayo ng Ama ko. Ang pagmamahal nyo'y matwid sa puso nyo. Huwag nyong gagawin pakunwarit paibabaw lamang ito. Masasakit at masasaktan kayo, kundi kayo totoo sa Ama ko. Sapagkat ang katapatan ay taglay niya, katapatay gawin nyo rin ito. Mapapalad kayo, mga taong mahal ko, na matwid na tinanggap sa puso nyo'y siya, at nakilala nyo sa pamamagitan ng mga gawa niya, hindi nagsuri kayo sa kapwa nyo lamang tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila bang Diyos? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal, sa puso nyo'y nararamdaman, katapatan niyang tuwiran. Nasa inyo ay binuhay, upang ito'y kamting tuwiran. Diyos na walang hanggan kailanman, sa inyo'y kasama raw gabi man. Kay sarap-sarap mabuhay, kung nga may masusumpungan, ligaya ay inyong kakamtan, di kayo maninimdim kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Tandaan ninyo kayong may karamdaman kapag nalilibang ang inyong kaisipan at natutuwa ang inyong kalooban, nawawala ang inyong sakit, di nyo namamalayan. Sino ba ang naglilinis ng dugo nyo? Sino ba ang nagpapaandar ng dugo nyo sa loob ng katawan nyo? Sino ang nagbabahagi ng buhay nyo? Sino ang nagpapagalaw ng utak nyo? Sinong magpapakislot ng puso nyo? Parang ugat ninyong nakaugnay ay patibukin ito. At sinong nagpapahaba ng buhok nyo? Kayo ba? Kung kayo, wag na kayong makinig kahit kailan sa dakong ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay.
Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Hop, bata, hindi sa'yo yan. May mensahe yan. Para sa'yo ba, inagaw pa? Huwag kang mabahala, may nakalaan pa rin ang Ama. Binibigay ba sa'yo, kinukuha pilit? Huwag kang mabahala, magpakatapat ka sa Kanya, may gagawin pa rin siya sa'yo. Aba, hindi ba para sa'yo? Kinukuha mo pilit? Aba, masama yan. Para sa'yo ba, pinamigay mo na? Pinamimigay mo pa? At patuloy mo pinamimigay? Tandaan mo, kung paano lahat ka ng lahat, lagi naman bumabagsak sa iyong palad. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, pati-pati, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig
umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong gandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, okay. Hindi ikaw tinatawag ka. Halika, basbasan muna kita. Hey, natatakot. Hey, lumilipad. Ay, Diyos ko. Pagpalahin mo. Oh, ayaw mo, wag. Oh. Ayaw ko. Mabait ka ba? Mabait ka ba? Pinangutian mo. Ay. Taas mo yung damit mo. Ayun. Sige. Meron na. Kabait. Ay, meron na. Ay, meron na. Ayun. Nakakapangati ng ilong. Mga bata, buhay ba ang Diyos? Napakabait ng Panginoon. Ano po? Napakadakila po ng Ama. Lagi niyo pong tatandaan yan. Alam niyo po, napakahirap magkatang-isip para lamang utuin mo yung kapwa mo. Nasabihin mo'y ganito at ganyan, hindi mo nga alam yung istorya na yun Paano mo namang masasabi yun kung wala pang katupar at kaganapan? Ibig sabihin, kaya lang naituturan niya ng Espiritong Banal, maliwanag na nakita niya at napatotohanan na ng Ama, kaya maniwala ka, magtiwala ka, sa'yo rin, sasapitin mo'y gayon. Buhay ba ang Ama? Ikaw din, patutupad niya'y ganyan. Dahil di ka nag-alinlangan. Dahil nagtiwala ka sa kanyang lupusan. Dahil anak kaniyang tumanggap na matwid, matapat. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, kumusta ka na anak?
Ilang taon na siya? Thank you. Sige anak, magpakasarap ka. Daming nananalangin sa'yo. Ha? Maraming nananalangin sa'yo para gumaling ka. Ha? Kaya, tibay, sama-sama tayo. May 1, 2, 3, higit pang nananalig, nagtitiwalang tapat sa Ama. Tayo'y pagbibigyan niya. Alang-alang po kay Chestin, tayo'y manalangin. Di lang siya, kayo rin. Sa inyo pong lahat, panalangin walang humpay. Ano po? Ang pinakamabisang gamot, pananampalataya. Ang pinakamasarap, pagmamahal ng Ama. Ang pinakamatapat, siya lamang. At ikaw na sa Kanya'y tanggap. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ang lahat may paraan dahil kahit saan may daan. Ibig sabihin, may paraat kaparaanan, may daan ng katotohanan, may gagawin ng Ama sa buhay ng sinuman. Pagpalain kayo, may Lunes pa. May gawain po mamaya. Diretso po kaming gawain, kaya mabait po kayo, no? Napakabait po nyo. May sakit pa ba kayo? May problema ba kayo? Lagi niyong tandaan, ang Diyos ang kalunasan, ang Diyos ang kalutasan, ang Diyos ang makapangyarihan. Kaya lahat kayo sa Kanya sumandig, magtiwala at maniwala. Pagpalain kayo.